Kumusta mga pre? Pag-usapan natin ang AMT or Auction Market Theory and Volume Profile. Understanding lang ito para pag nakita nyo maintindihan nyo ano ito at para saan. So basically ang AMT is market movement due to price imbalances. Meaning kaya tumataas ang presyo or bumababa kasi sa opposing party which is buyer and seller. Ang price gagalaw at gagalaw yan until magkakaroon ng stable price. Bale this is considered as fair value price. Same sa auction ng presyo is depende sa appreciation ng buyer and seller. Halimbawa mag-set ka ng sell mo sa 50k per asset kaso walang may gusto bumili kasi tingin nga mga buyer sobrang mahal na at price gouging na ito. Kung baga sa presyo na gusto mo walang may demand dyan. Siguro oversupply mga items kaya mag-aabang sila sa mura. Until such time tumaas ang demand at wala na available items saka yan aabot sa presyo mo. Ang tanong kaya mo bang maghintay sa gusto mong presyo? Same sa trading, kung saan mas efficient ang presyo nandun lahat ang mga buyers and seller until may demand and ito ngayon ang mag-push ng presyo pataas. Rinse and repeat ito, depende kung gaano ka-hot ang asset. Dito na ngayon pumapasok yung price discovery. Tumataas ang presyo or bumababa base sa demand ng asset kung paano mag-interact ang buyers and sellers around the asset. If alam mo kasi ito mas madali mo ma-sense kung bakit ito gumagalaw at madali mo siya ma-anticipate sa mga moves na gagawin niya. Halimbawa nakikita mo sa order book may sell sa taas, magtataka ka bakit ano ginagawa niyan sa taas, pwede mo ito unahan mag-sell bago umabot sa position niya. Sa stock kasi bawal ang spoofing, di ka pwede mag-position kung wala ka palang balak talaga ibenta. So basically if may nakita kang malaking sell order sa certain price, pwede mo unahan ito, same with buying. Makikita mo din katapat niya na may buyer din at selling order parang wala lang, engravings ang tawag dito. So basically well-informed ka. Isa pang gamit neto is to distinguish if smart money ba itong pumasok or just retail lang. Example sell is one block lang siya, meaning isang seller lang ito. Minsan kasi tinitest lang nila ang market if kakagat. Lalo na yung mga retail buyer. Madali kasi ito ma-influence based on the size of the trade. As a trader if may makita ka na ganun alam mo na scam market ito. Pwede mo iwasan or pwede mo sakyan to a certain point. Iba kasi FOMO lang nang walang basa lalo na tayo mga Pinoy sakay-sakay lang at ill-informed pa minsan. Tapos ito pa naman mga ill-informed laging nagdudunong-dunungan lagi. Iyak na lang kasi sunog na pala. Dito din papasok ang volume profile. Syempre if madami nagte-trade sa certain price at madami sila based sa volume ng trade malalaman nyo na dito ang area ng strength ng asset na ito. Madali makita if enough ba itong area na ito to support this price or scam na naman ito for exit liquidity. Syempre di ka bibili sa manipis na volume. Tanga lang gumagawa nun. Dun ka palagi sa sakto lang bago pumutok ang market at bago ito mag-reverse naka-exit ka na. Pwede mo din ito gamitin para ma-identify ang phases ng market like accumulation trending niya, and distribution sell-off or reverse niya or oscillation niya around the price. Dito ma-identify mo agad na consolidation itong asset, ibig sabihin may nag-accumulation na, paputok ito pataas. Makikita mo din na weak. Asset laging reject at parang hirap umangat edi gagawin mo hanap ka ng exit. Dito makukuha mo timing ng entry and exit. So paano ito related sa volume profile? Matabang part sa peak is where most trades are conducted based on the price. So since overlay mo siya dyan makikita mo na at certain price madaming traders. Sign yan na nasa fair price ito. Pwede ka magpwesto sa taas neto para sakay ka in case mag-breakout or sa baba sa ilalim ng support. Para sabay ka sa short position. Maganda ito samahan ng market profile. If di nyo pa napanood watch nyo other video. Makikita nyo sa screen may market profile and volume profile. Dito pa lang. Not 100% pero malalaman nyo agad saan ang trend ng price. Ngayon if alam mo ay maximize ito. May edge ka compare sa iba na nanghuhula lang. Mas well-informed ka, and aware kung ano nangyayari sa market at kung bakit. Makakahanap ka ng trade opportunity at much better position for entry and exit. Again, this is just a tool for you to use. Hindi it super sheet na pangmalakasan. Remember,
kung saan ka dapat comfortable at kung gumagana sa'yo stick ka dyan. Ito naman is just to show you how to use it if medyo curious kayo sa order flow trading. And flex na din sa ibang mayayabang dyan lol. Anyway, sana may napulot kayo sa simple tutorial na ito. If gusto nyo ng TETX Crypto Trade, join kayo sa botsignal.pro. Doon isusubo na lang sa inyong trades.